Breaking news mga kabayan, Amerika nagbigay ng warning sa China sa pamamagitan ng triple aircraft carrier. Pangalawang breaking news, Taiwan naka-heightened alert dahil sa dami ng Chinese military activity sa palibot ng kanilang bansa. Pangatlong breaking news, Philippine Coast Guard nag-deploy ng bagong vessel para sa West Philippine Sea. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinabi ng Philippine Coast Guard nitong linggo na ipinadala nila ang BRP Bagakay upang i-monitor ang unauthorized presence ng mga barko ng China sa baybayin ng Zambales. Habang ang BRP Cabra naman ay bumalik sa port para sa logistic reasons matapos ang isang linggong deployment sa dagat. Ito ay nangyari kasabay ng pagbabago ng mga barko ng China Coast Guard sa lugar, kung saan ang CCG 5303 ay pinalitan ng CCG 3105 ayon sa PCG. Ang mga foreign ships ay illegal na nagpapatrol sa mga katubigan malapit sa Baho de Masinloc na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Dagdag pa ng PCG, ang BRP Bagakay na isang 44-meter patrol vessel ay matagumpay na itinaboy ang CCG 3105 na nag-establish ng distansya sa humigit kumulang 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Noong February 12, napansin ng PCG ang pagdami ng mga Chinese vessel sa lugar, kabilang ang 4 na barko. Isa na rito ang massive China Coast Guard na 5901, na kilala din bilang Monster Ship. Mula noong January, sinusubaybayan ng PCG ang mga galaw ng mga CCG vessel na nagsasagawa ng mga unlawful operation sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ayon kay Ray Powell, director ng Sealight Project sa Stanford University, ang satellite imagery ay nagpakita ng hanggang 12 barko ng China Coast Guard at militia malapit sa Panatag Shoal. Inilarawan niya ang presensya ng BRP Cabra sa lugar bilang isang David versus Goliath situation at binigyang diin ang kahalagahan ng pag-assert sa soberanya ng Pilipinas at ang karapatan nito sa freedom of navigation sa loob ng EEZ nito. Samantala, sa iba pang mga balita, inireport ng Ministry of National Defense ng Taiwan ang pagdami ng Chinese military activity sa paligid ng isla, kung saan 41 aircraft, 9 na PLA Navy at isang official Chinese ship ang nadetect na nagpapatrol sa rehiyon. Ang aktibidad ay na-record hanggang 6 ng umaga noong Lunes, ayon sa pahayag ng ministry. Ayon naman sa pahayag ng MND, sa 41 eroplano ng China, 28 ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait at pumasok ang mga ito sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan sa northern, sa central at sa southwestern part. Ayon sa isang pahayag, minomonitor namin ang sitwasyon at kami ay tumugon ng naaayon. Ang pagtaas ng Chinese military presence ay naganap kasabay ng tumitinding tensyon sa Taiwan Strait matapos ang kamakailang pagdaan ng 2 barko ng US naval ships sa contested waterway. Ayon sa isang pahayag mula sa Ministry of Foreign Affairs ng China, muling iginiit ng Beijing ang kanilang posisyon na ang Taiwan ay isang hindi maipagkakailang bahagi ng kanilang teritoryo at pinuna ang anumang aksyon na nakikita nilang banta sa kanilang soberanya. Ayon kay Guo Jiakun, tagapagsalita ng Ministry ng Foreign Affairs, ang issue ng Taiwan ay walang kinalaman sa freedom of navigation, ngunit sinasabing may kinalaman ito sa soberanya at territorial integrity ng China. Dagdag pa ni Jiakun, tumututol ang China sa anumang bansa na nagcha-challenge o nagtitreten sa soberanya at seguridad ng China sa ilalim ng pretext of freedom of navigation. Sa iba pang mga balita, ang mga aircraft carrier mula sa Estados Unidos, France at Japan ay lumahok sa isang rare war game sa Western Pacific Ocean ngayong linggo kasabay ng rapid naval buildup ng China.
ang Estados Unidos at France ay nag-dispatch ng mga nuclear-powered aircraft carrier sa Western Pacific Ocean para sa kanilang mga deployment, ayon sa weekly update ng Newsweek. Kasalukuyang binabago ng Japan ang dalawang helicopter-carrying destroyer para maging unang aircraft carrier ng bansa mula noong World War II. Ang Navy ng China ang pinakamalaki sa buong mundo batay sa bilang ng mga barko. Sila ay may dalawang in-service aircraft carrier at inaasahang magiging operational ang ikatlo nito sa first half ng 2025. Ayon sa Pentagon, ang militar ng China ay nasa mga unang yugto ng operasyon ng kanilang multi-carrier force. Ang exercise na may codename na Pacific Stellar 2025 na pinangunahan ng France ay nagsimula noong February 8 sa Philippine Sea, isang marginal sea ng Western Pacific Ocean sa silangan ng Pilipinas. At ito ay nakatakdang magtapos sa February 18 ayon sa mga Navy ng Estados Unidos at Japan. Ang mga barkong nag-participate ay ang USS Carl Vinson mula sa US Navy, FS Charles de Gaulle mula sa France at JS Kaga mula sa Japan. Ang Kaga ay nagsagawa ng mga flight tests kasama ang mga American stealth fighter jets sa California noong Oktubre ng nakaraang taon. Ang mga larawan na inilabas ng Japan Maritime Self-Defense Force noong Huwebes ay nagpakita ng 3 flat-top warships at iba pang mga barko na naglalayag ng magkakasama. Sinabi ng Navy ng Japan na palalakasin nito ang kooperasyon sa mga Navy ng Estados Unidos at France sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sinabi ng US Navy na ang exercise na isang multi-large deck event ay naglalayong isulong ang koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng tatlong Navy, itaguyod ang shared dedication sa regional stability, at ipakita ang kakayahan ng Amerika sa power projection capability. Paano kung gamitan ng puwersa ni President Donald Trump ang Panama Canal para mapasakamay ito ng Amerika? Ano kaya ang mangyayari? Ang American expansionism ay nasa isip niya at dalawang teritoryo ang nag-establish ng kanilang sarili bilang malinaw na target para kay Trump, ang Greenland at ang Panama Canal. May mga dahilan si Trump kung bakit nakatuon ang kanyang paningin sa dalawang teritoryo. Nang tanungin kung handa siyang tanggihan ang posibilidad ng pagkuha sa alinman sa pamamagitan ng puwersa, nagbigay siya ng isang cagey response. Hindi ako magbibigay ng pangako sa bagay na iyon, sabi ng papasok na Pangulo. Maaaring kailanganin mong gawin ang isang bagay. Ang Panama Canal ay napakahalaga sa ating bansa. Kailangan natin ng Greenland for national security purposes. May posibilidad na ito ay isang senyalis lamang ni Trump na hindi dapat tanggihan ng United States ang posibilidad ng pakikipagdigma sa sinuman. After all, there's always a chance, kahit na gaano pa kaliit, na ang mga teritoryong ito ay maaaring sumalungat sa US. Marahil ay ayaw lang tanggihan ni Trump ang posibilidad ng military intervention sa Panama o Greenland dahil sa napakaliit na posibilidad na iyon. O marahil ay nasa isip niya ang expansion. Marahil ay naghahanda si President-elect Donald Trump para sa mga ganap na military invasions ng US sa Greenland at Panama Canal na magdudulot ng pagiging direct in control ng US sa dalawang teritoryo. At kung mangyari iyon, mayroon tayong ilang mga katanungan. Ano ang magiging hitsura ng labanan kung gagamitin ni Trump ang military force to take over Greenland and the Panama Canal? At ano ang mangyayari pagkatapos na baligtarin ni Trump ang decades of American foreign policy by taking another country's territory? Bago nating sagutin ang mga tanong na iyon, magsisimula tayo sa nangyayari ngayon. Noong January 7, gumawa si Trump ng mga comments about refusing to rule out using military force to acquire either territory. Ang mga comments na ito ay dumating nang ang isang delegation ng mga tauhan at tagapayo ng President-elect ay nakarating sa Greenland, kabilang si Donald Trump Jr. bilang bahagi ng isang hindi opisyal na pagbisita sa autonomous country. Mahalagang gawin ang territorial distinction. Ang Greenland, bagaman may kakayahang mag-self-rule, ay bahagi ng Kingdom of Denmark. Ito ay maglalaro ng isang key role sa kung ano ang mangyayari kung pipiliin ni Trump na i-invade ito
pati na rin ang mangyayari pagkatapos. Ngunit babalik tayo sa Denmark factor sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, ang US ay walang major strategic control over either territory. Mayroon itong large military base in Greenland, the P2Fix Space Base. Itinatag noong 1941 nang sakupin ng US ang Greenland bilang part of the Allies' war against Nazi Germany sa Axis powers in World War II. Ang base ay originally known as the Thule Air Base hanggang sa muling pagbibigay ng pangalan nito noong 2023. Regardless, ang base ay nakatayo bilang America's northernmost military installation at NAJ exists thanks to a joint agreement between the US and Denmark. Ito ay tahanan ng 12th Space Warning Squadron at ng Satellite Command and Control Division ng 23rd Space Squadron. Magkasama, ginagamit ng mga squadron na iyon ang isang solid-state phased array radar upang subaybayan ang langit para sa mga missiles. Essentially, ginagawa nito ang Greenland na isang early warning system para sa US kung sakaling maglunsad ng intercontinental ballistic missiles sa Amerika ang isang enemy power such as Russia. Ang Greenland ay may strategic importance kahit na kontrolado lamang ng US ang P2Fix bilang bahagi ng isang kasunduan sa Denmark. Tungkol naman sa Panama Canal, ito ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Panama mula noong 1999. Dati nang kinokontrol ng US ang kanal, bagaman ibinalik ito sa Panama noong 1979. Ang sumunod ay isang 20-year joint partnership kung saan tinulungan ng US ang Panama na i-manage ang strategic waterway until the 1999 full handover. Kaya ang US ay may kasaysayan sa Greenland at Panama Canal at posible na gagamitin ni Trump ang history as justification for US invasions. Si Trump ay tiyak na naglalabas ng rhetoric na nagmumungkahi na mayroon siyang mga plano sa mga teritoryo. Halimbawa, nagpost si Trump ng sumusunod sa kanyang Truth Social account bago nakarating si Trump Jr. at ang mga tauhan ng President-elect sa Greenland. Si Don Jr. at ang aking mga kinatawan ay nakarating sa Greenland. Ang reception ay napakaganda. Kailangan nila at ng free world ng safety, security, strength, and peace. Ito ay isang deal na dapat mangyari. MAGA, Make Greenland Great Again. Talagang parang mga salita ng President-elect na nakatuon ang paningin sa isang particular prize. Ngunit nakatanggap sila ng mas diplomatic response mula sa Denmark. Sa pakikipag-usap sa Danish broadcaster na TV2, tinawag ni country's Prime Minister, Mette Frederiksen, ang US bilang Denmark's most important and closest ally. Sinabi rin niya na tinatanggap niya ang mas malaking interes ng US sa Greenland, bagaman ang interes na iyon ay dapat gawin sa isang paraan na respectful sa mga tao ng Greenland, habang binibigyang pansin na ang Denmark, tulad ng US, ay isang miyembro ng NATO. Hindi gaanong direct si Trump sa kanyang MAGA rhetoric pagdating sa Panama Canal, ngunit binanggit niya na ito ay mahalaga sa US, habang ipinahiwatig din na kasalukuyang pinamamahalaan ito ng China. Tumugon din ang Pangulo ng Panama, si Jose Raul Molino, sa mga comment ni Trump na nagsasabi ng walang pag-aalinlangan na, so it's a no to US control from both Greenland and Panama. Ngunit lahat ng ito ay nagdadala sa atin sa isang interesting question. Bakit gusto ni Trump ang Greenland at Panama Canal? Nahapyawan na natin ang ilang mga dahilan na ito. Ang Greenland ay tahanan ng isang vital US military base that essentially acts as America's eyes in the sky for incoming missiles. Ang logic ni Trump ay maaaring ang pagkontrol sa Greenland ay mag-aalaw sa US na palakasin ang base na iyon at lumikha ng iba pa nang hindi na kailangang humingi ng pahintulot mula sa Denmark. Sa gayon, ang Greenland ay magiging one of America's most important strategic assets in the Arctic at magbibigay sa Amerika ng ilang kontrol sa mga overwaterways na commonly used by Russia. Narito rin ang melting ice factor na dapat isaalang-alang. Ang climate change ay nag-led sa pagkatunaw ng yelo sa north of Greenland na nagbubukas ng mga new potential shipping routes na pinag-aagawan ng US, China at Russia. Halos sinabi na ito ni Trump sa nakaraan. Para kay Trump,
ang pagkamit ng kontrol sa Greenland ay hindi lamang nangangahulugan ng mas malaking autonomy when it comes to managing its ice in the sky. Bibigyan ng Greenland ang US ng paraan to somewhat govern the emerging Northwest Passage at sa pamamagitan ng extension, ang shipping na maaaring magsimulang mag-flow through the passage as more ice melts. Siyempre, nakakatulong din na ang Greenland ay may oil, natural gas, at reserves of up to 31 different minerals, including graphite and lithium, na gustong makuha ni Trump sa ilalim ng kontrol ng Amerika. Ang graphite and lithium ay magiging malaking pakinabang para kay Trump. Sa ngayon, kontrolado ng China ang humigit kumulang 65% ng produksyon ng graphite sa mundo, at karamihan sa lithium ay minina ng China, Chile at Australia. Ang pagkakaroon ng kontrol sa ilang vital rare elements with lithium ay lalong mahalaga dahil sa paggamit nito sa mga electronics ay magpapahintulot sa US na ipahinga ang portions of the market for these materials from China. Speaking of China, dinadala tayo nito pabalik sa Panama Canal. Ang mga pag-claim ni Trump na kontrolado ng China ang Panama Canal ay hindi ganap na unfounded. Ang Hong Kong-based na kumpanyang CK Hutchison ay kasalukuyang namamahala sa dalawang ports near the canal's entrance, na sa nakaraan ay nag-led kay Trump na nag-claim na ang Panama ay nag-charge ng sobra sa American ships na gumagamit ng waterway. Ang Panama ay ang first Latin American country na sumali sa Belt and Road Initiative ng China o BRI. Ang BRI ay isang ambitious project na nakikita ang China na tumutulong sa ibang mga bansa na magtayo ng infrastructure mula sa mga pautang na ibinibigay ng China. Madalas itong nakikita bilang isang paraan para sa China to build its influence sa mga bansang nagiging miyembro. Isang concern na maaring nasa isip ni Trump pagdating sa Panama. Sinabi ng Atlantic Council na ang US at ang mga partners nito ay nag-aalok ng kaunting alternative sa China sa investment front sa Panama. Bagaman, nag-aalok ito ng $3.8 billion sa foreign investment annually. That places Panama in a tough position. Pinabura ng US upang patuloy na masecure ang tulong na yon o lumapit sa China sa pag-asang ang investment na inaalok nito ay papalitan ang ginagastos ng US sa Panama. Para sa kanyang part, tinatanggihan ni Molina ang claims of influence. Walang anumang Chinese interference or involvement sa anumang bagay na may kinalaman sa Panama Canal, claim ng Pangulo ng Panama. Ngunit ang pahayag na iyon ay maaaring hindi sapat upang madissuade si Trump, lalo na sa BRI at mga Hong Kong-controlled ports na isinasaalang-alang sa equation. Ayon sa trade publication Cargo Now, humigit kumulang 40% ng America's container shipping ay dumadaan sa Panama Canal patungo sa iba pang mga destinations sa mundo. Kung talagang naniniwala si Trump na ang Panama ay nagpapataw ng sobrang singil sa US para sa pagbiyahe ng container na ito, maaari rin siyang maniwala na ang pagkuha ng kontrol sa Panama Canal ay nangangahulugan na ang shipping ng US ay magiging mas mura. Marahil ay hindi na kailangang magbayad ang mga American ships kung ang kanal ay under US control. Plus, kikita ang Amerika ng major profit by charging ships mula sa ibang mga bansa ng anumang gusto nito upang magamit ang waterway. Kaya may mga clear benefits sa pagkuha ng US sa parehong Greenland at Panama Canal. At ang nakakaintriga ay ang US ay mayroon ng karanasan pagdating dito. Ang US military ay direktang nakibahagi sa Panama dati. Noong December 1989, thousands of American troops ang bumaba sa bansa by land, air, and sea to oust General Manuel Noriega mula sa kanyang seat of power in Panama. Tinawag itong Operation Just Cause at ang invasion ay dumating sa likuran ng Panamanian forces na pumatay sa isang sundalong Amerikano at nakita ang higit sa 20,000 American soldiers na sumalakay sa bansa. Kinontrol ng US ang mga Panama's key military installations at pinalaya si Noriega na pumatay ng hindi bababa sa 514 na sundalo at civilians sa Panama in the process. Kaya't umatake na ang Amerika sa Panama dati at maaari itong gawin muli under kay Trump.
Wala pang naganap na similar invasion by US forces in Greenland before. Ngunit matagal nang interesado ang Amerika sa teritoryo. Noong 1946, ang Greenland ay isang Danish colony pa rin rather than being the autonomous, bagaman pinamamahalaan pa rin ng Denmark na teritoryo ngayon. Nakita ng US kung gaano kahalaga ang napakalaking isla na nag-lead kay former US President Harry S. Truman na gumawa ng isang secret offer of $100 million to buy Greenland from Denmark.